Sa ating panahon ngayon ay usong-uso ang fake news. At dahil nga sa mga fake news ay maraming natotrouble at meron ang isang network dyan sa Pilipinas na pinag-usapan at ipinasasara dahil sa kanilang mga fake news. Hindi unique ang fake news. Ito ay nangyari din sa panahon ni King Saul, ni King David sa Biblia. Sa panahon na yon, si King Saul ay nasugatan sa digmaan at nung may sugat na siya, sabi niya sa kanyang armor bearer na tapusin na ang buhay niya dahil siya nga ay mayroong sugat dahil sa digmaan na yon. Ngunit tumanggi yung kanyang armor bearer na kitlin ang kanyang buhay. Kaya ang nangyari, si King Saul mismo, sa kanyang spear o sa kanyang sibat mismo, nagpatiwakal siya, nag-suicide siya at namatay siya. At nung nakita naman ng arbor bearer na wala nang buhay ang kanyang hari na si King Saul, ay siya din ay nagpatiwakal. At sa pangyayaring ito, hindi ito nalaman agad ni King David. Si King David naman ay nasa ibang lugar at nakikipagdigmaan din sa mga Amalekites. At nung namatay na si King Saul, after the death of Saul, David returned from striking down the Amalekites and stayed in Siklag 2 days. Pumunta siya sa Siklag, hindi pa niya alam na patay na si Saul. At sa pangatlong araw, merong isang tao na dumating doon kay Haring David sa kanilang kampo. At ang taong ito ay sabi niya, he came from Saul's camp. At ang itsura nito ay talagang punit-punit ang kanyang damit at madumi ang kanyang itsura. And when he came to David, he fell to the ground to pay him honor. And King David said, "Where have you come from?" David asked him. And this man, he answered and said, "I have escaped from the Israelite camp." So yun nga ang sinabi niya, no? Sabi niya, galing ako sa Israelite camp. At sinabi ni David, "What happened? Sabihin mo sa akin." At yung tao na yon, sinabi niya na siya nga ay nakatakas doon sa digmaan at marami ang buhay na nabuwis at namatay. At kasama doon si King Saul, pati yung anak niyang si Jonathan. Then David said to the young man who brought him the report, "How do you know that Saul and his son Jonathan are dead?" Paano ba siyang namatay? So sabi ng taong ito na nagpunta nga doon kay King David, sabi niya, I happened to be on Mount Gilboa, at sinabi ng taong ito, there was Saul leaning on the spear. Nakita niya raw si King Saul na nandun, may buhay pa pero nakatusok na ang kanyang katawan sa sibat. At sinabi nito na ang kanyang tauhan ay nakipaglaban. At nung nakita siya ni King Saul, si King Saul nga ay may buhay pa at nakahandusay sa kanyang sibat, ang sabi ng taong ito, tinawag niya ako. At sinabi niya, ano ang aking magagawa? Sinabi daw sa kanya ni King Saul na tinanong siya, sino ka? Sinabi ng taong ito, I am an Amalekite. I answered. And then King Saul said to me, stand here by me and kill me. I'm in the throes of death but I'm still alive. Sabi ng taong ito, tumayo ako sa tabi niya at pinatay ko siya. Because I knew that he had fallen and he could not survive. Wala nang pag-asa siyang mabuhay pa. Kaya
ako mismo, pinatay ko siya, kinuha ko ang kanyang corona na nasa kanyang ulo, at maging yung kanyang mga bracelets. And kaya nga, dinala ko ito sa iyo ngayon, Haring David. So, sabi ni David, talagang nalungkot siya sa balitang iyon. Kahit na si King Saul ay merong banta sa kanyang buhay, mismo si King David hindi niya nais patayin si Saul dahil ito nga ay anointed ng ating Panginoon. Nalungkot si David sa balitang iyon na kanya natanggap na patay na daw si Jonathan at ni Saul. At sang-ayon nga sa taong ito na pumunta sa kanyang kampo na siya mismo ang tumapos sa buhay ni King Saul. Kaya dahil sa balitang ito, nalungkot sila, si Haring David, maging ang kanyang mga tauhan. At sinabi niya sa kanyang mga tauhan na kunin ang lalaking ito. Sabi na, tinanong niya kasi kung saan galing yung lalaking ito. David said to the young man who brought him the report, "Where are you from?" Sabi niya, "I am the son of a foreigner, an Amalekite," he answered. And David asked him, "Why were not you afraid to lift your hand to destroy the Lord's anointed?" Hindi ka ba natakot na kitilin ang buhay ng pinahira ng Diyos? Hindi ka natakot? Ngayon, ano ang ginawa ni David? David called one of his men and said, "Go, strike him down." So he struck him down and he died. For David had said to him, "Your blood be on your head. Your own mouth testified against you when you said, 'I killed the Lord's anointed.'" So akala ng taong ito na nagdala ng balita at sinabi niyang siya mismo ang tumapos sa buhay ni King Saul habang ito ay may buhay pa at nakatusok sa sibat. Akala niya matutuwa si David. Ngunit dahil ito ay isang ang fake news, ipinahamak siya ng kanyang fake news. Dahil doon, pinadakip siya ni King David at siya ay pinapatay ni Haring David. Kaya yung mga fake news na yan, walang gagawing mabuti yan. Kaya mas maganda pa na magsabi ka ng totoo upang hindi ka na magpaikot-ikot ng iyong kwento. Kasi kung gagawa ka ng kwento, fake news naman pala, pag yan ay dumating sa mga lupon ng tagapagsiyasat, ay talagang hahanapin mo at pagtutugma-tugpain mo ang iyong mga saysay, pero hindi ka rin makakatakas dahil kapag fake news nga ay depektibo ang mga testimonya at yan ay lalo lamang magpapahamak sa iyo. Kaya mas maganda magsabi na ng totoo. Huwag manalig sa fake news dahil kapag merong fake news, lalong-lalo na yung mga network sa Pilipinas, may papasara kayo kapag kayo ay laging nagdadala ng fake news. Ito nga kay Haring David, dito sa kwento sa 2 Samuel chapter 1, verse 1 to 16, merong lalaki doon na nagdadala ng fake news, napahamak siya, kapalit ang kanyang buhay dahil sa kanyang fake news. Salamat po.